So tayo ay magpaparehistro mga ka-angel ng car natin dahil expired na ngayon. At sabay mag-igib na rin tayo mga ka-angel kasi naka-parking insurance na yung isang car natin. So iigiban natin ng gas para mapapaandar natin kahit nandun lang sa nakapark lang siya. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos. Canada, maple syrup and like cabins, ay. Kick your ass all hockey season, ay. Mounties be riding horses, ay. Yeah, this is Canada, ay. Moose live. Hula ho mga ka-angel. So lalabas po tayo ngayon at yan mga ka-angel na naman yung Calgary ngayon. Medyo malamig kasi itong weekend magiging minus 20 ata something. So tayo ay magpaparehistro mga ka-angel ng car natin dahil expired na ngayon. At sabay mag-igib na rin tayo mga ka-angel kasi naka-parking insurance na yung isang car natin. So iigiban natin ng gas para mapapaandar natin kahit nandun lang sa nakapark lang siya. So tara mga ka-angel. Ganyan po yung paligid ng Calgary ngayon mga ka-angel. Oh. Yan, nagpapagi na naman siya kasi malamig yun, mga minus 9 siya yata ngayon. So tara mga ka-angel, samahan nyo ako at magpapa-renew tayo ng registration ng car natin para at magiging of course valid pa rin siya. Ay mahirap na po pagka tsambahan tayo ng pulis, ay malaki pong multa yan at saka demerit points mga ka-angel. So tara at i-renew natin yung ibang car natin at yung isa po na pinark insurance ko muna, yung ginagamit natin sa super long drive natin, yung pang US natin o yung malalayong lugar dito sa Canada, para makapagpahinga siya naman mga ka-angel, ay para ready to go na naman by hopefully sa this coming spring o summer travel na naman. So total may other car pa tayo na pwede nating magamit dito sa hindi natin masyadong nagagamit. So para makasave po tayo ng money, ang kalakaran po dito sa Canada ay pwede mong i-park insurance. It means po ay ililess nila kung for example nagbabayad ka ng $200 per month sa car mo. Pagka pinark insurance mo, mababawasan po siya ng more or less 50%. So depende po sa model, klase po ng car, year, ganyan. So depende po sa sitwasyon nung may-ari tsaka yung sa car. So sa akin mga ka-angel, nakamenos ako ng halos 50%. So pwede na, pandagdag sa mga gastusin ngayon. At saka yung role niya mga ka-angel, covered pa rin sa insurance. Pinark mo siya, wag naman sana kumbaga na natural calamity o disaster na dali, pwede nilang palitan o yung insured siya mga ka-angel. Pero pagka drive mo po na naka-park insurance, bawal po yun kasi hindi siya pwedeng i-drive. Kailangan doon lang talaga sa kung saan mo igagarahe, kasi pagka po nagkaroon ng problema, hindi ko covered ng insurance yun kung ano man ang mangyari sa car mo pagka drive mo siya. So it's better na wag na lang para iwas aberya. Tsaka po mahulis ka lang pulis, bawal din po yung ganun mga ka-angel. So sumunod na lang po tayo lahat ng mga rules dito sa Canada para iwas aberya mga ka-angel, kasi nakaka-stress din yung mga ganyan. So yun. So it depends po yan. The more po na mas mahaba yung pag-park insurance yun ng car nyo, ay the more po na mas makaka-save po kayo ng money. So the more, the better na makasave ka ng money.
So ipapark insurance natin until summer siguro mga Angel, kasi may isa pa naman tayong car na pwede nating i-long drive din kung sakaling meron man tayong long drive sa mga friends natin. So yun, i-condition natin ulit. Baka ari nawa ng Panginoon mabigyan na tayo ulit ng chance, tatawid na naman tayo sa ibang state or sa super long drive dito sa Canada. So depende po sa in the future. Basta ganun po yung plano natin mga Angel. At tulad ng sinabi ko, yung vlog natin is about traveling, giving information to everyone. So ganun po ang gagawin natin mga Angel. So para hindi siya at least ma-overuse at condition na condition yan pagka malalayo yung pupuntahan natin. So kaya ganoon ang mga diskarte dito mga Angel. Yung mga mayayaman, yung mga luxury car nila, pinapark nila during the winter kasi hindi naman pwedeng i-drive, lalo yung mga low clearance po ng mga car, yung mga kotse like mga sports car. So pinapark po nila sa garage sila during the winter, spring. Gamitin na lang po nila yan during the summer, of course, para clear yung daan. So in that case, makakasave ka ng money, especially po pagka may other cars ka pa na option naman. So yun po ang ginagawa. So ginaya natin mga Angel, at least baka menos tayo. At pandagdag na natin sa gastusin yan at pambili ng mga kailangan natin, especially walang sales tax ngayon. At least until Valentine's Day meron tayong pambili pang dagdag. At at least wala pang tax. Samantalahin natin yung walang tax, magmili tayo, no? Kailangan mag-stock na tayo mga Angel. So on the way na po tayo mga Angel, at magpapa-renew tayo ng car natin. Yung naka-garage, nandun lang sa garahe natin yung car. Tapos yung ito, i-restore natin mga Angel. So alam nyo mga Angel, dito sa Canada, halos parehas lang yan sa other provinces or territories. Pagka po renewal lang mga Angel, insurance lang, maliit man ito, at saka yung registration na previous na registration, para reference lang po nila. Yung reference lang nila po yung dati mong record. So mas mabilis nilang matrace doon sa system nila. Simple lang mga Angel. Tapos magbayad ka lang for the whole 1 year, or it depends kung kailang kang buwan na renew. So it depends po yan. At one more thing pala mga Angel, pagkapag parehistro kayo ng car, new account or parang new car talaga na i-rehistro, they need only the bill of sale. Kung halimbawa binili nyo yan sa second hand, so yung pinagbilhan yung tao, pagka pipirmahan kayo dyan, o paibentahan kayo, nag-deal yung deal nyo, pipirmahan kayong dalawa, yung bill of sale, yung insurance, yun lang po yung kailangan. Siyempre yung license nyo mga Angel, yun lang po. And then in that case, i-issuean na kayo ng license plate. Kung meron kayong license plate na luma na nakapangalan po sa inyo, ay pwede nyo po yung gamit man, transfer lang yun. Halimbawa binenta nyo yung car nyo, kinip nyo yung license nyo dati, pwede nyo magamit yan sa next car po ninyo mga Angel. Wag yung tapon, at least makamenos pa kayo, hindi na kayo bibili ng license. So ganun lang ang diskarte mga Angel. So tulad na ngayon, may license plate tayo dati na ginamit, yun yung gagamitin natin sa isang car natin. Papalitan natin yung license plate ng car natin. Gagawin natin siyang papalitan natin. So gagamitin natin yung old license natin dati. So yun mga Angel, at least additional po kasing babayaran yung license plate. So pag meron kayo, tulad ng sinabi ko, pwede nyo magamit yan in the next car ninyo. So ganun lang mga Angel. Actually pwedeng gawin online, pero pupunta lang ako kasi may itatanong ako sa registry. So meron akong mga itatanong, kaya pumunta na lang akong in person. At tulad ng sinabi ko, you can do it through online. From the previous registration natin, ginawa ko online lang mga Angel. Pero ngayon gusto ko siya in person dahil mag-giveaway tayo mga Angel. Walang mawawala sa atin. Tulad ng sinabi, just giveaway, di kayo nagmamadali, it's fine. Para iwas po yung mga disgrasya na ganyan. Aware lang tayo, walang mawawala pag mag-giveaway tayo mga Angel. So magpa-park tayo dito at papasok tayo ng registry. Okay. So alam nyo mga Angel, sa Canada high-tech na tayo. Kahit sa Pilipinas siguro, police lang. Pagka titignan ng police,
check na yung sa computer na yung license mo hindi naka-registro, expired na, yari kayo mga angel, pull over kayo yan, demerit, magtapa kayo. Mas maganda at least makaiwas sa galon, paparehistro natin ng on time. Okay mga angel, let's go! So tara mga angel, samahan nyo ako. So yan mga paagi mga angel oh. Yan. So ganyan po yung kalakaran ngayon, medyo paagi ang Calgary ngayon at mag-i-snow yata itong weekend na ito. So pupunta tayo sa registry. Petsang registry po yan. Petsang lugar po kayo, pwede kayo magparehistro ng car. Kung sa Edmonton kayo, pwede kayo magparehistro doon. Iuwi nyo na yung car nyo pag binili nyo yung car nyo doon mga angel. So tara, doon tayo mga angel, pasok tayo. A few moments later. So tapos na mga angel. So mga angel hindi tayo nag-video sa loob kasi privacy. So na-rehistro na, renew na natin yung car natin at ready to go na. Let's go. At yun lang sinabi ko, simple lang mga angel. Pwede rin yung gawing online at pwede rin naman pong in person. So tara, at ikot-ikot tayo, bili tayo ng maluluto natin mga angel. Let's go. Yan po yung ano ngayon, Calgary, pagi. So saan kayo tayo nagpark? So mga angel, papalitan natin yung license plate ng isang car natin. Angel oh, pili tayo ng itlog. Mga angel oh, may Filipino products oh. Dito yung international. So ayos. Yung mga angel oh. Kaya dinatangkilik na yung mga Pilipino dito kasi marami ng Pilipino dito sa Calgary at some parts po ng Canada. Ayan mga angel oh, nakabili na tayo ng itlog. May itlog dito, yung especially yung large mga angel ay yung size, yung sa loob niya dalawang egg yolk. Minsan kaya okay siya. Yung mga large. Tingin tayo ng pwedeng maano dito sa ating produkto mga angel. Pure foods mga angel oh. Hindi tayo ng patis. Oh yan. Yan kasi pang pakbet tayo ngayon mga angel oh. Dried mango oh. Wow. Yan po yung mga product mga angel oh. Mga salad, mga sardinas. So ayos mga angel oh, 4-5 oh. Pwede. Magandang deal to. Oh, yung mga pansit. O 4-7 mga angel oh. Yung Lucky Me. Hindi tayo ng patis. Papakbet tayo ngayon. Okay. So ayan mga angel, at tapos na tayo pumili at saka nag-renew at bibili tayo ng mag-i-give pala tayo mga angel. Magpa-give tayo, karga natin yung galon natin para ikarga natin dun sa car natin na naka-parking insurance para at least napapandar pa rin natin, especially pagka malamig. At least dumadaloy pa rin yung mga oil niya. At least pagka gamitin na natin hindi po kumbaga normal pa rin siya, na hindi siya kumbaga matagal na na-stock. So kailangan nyo pa rin paandarin mga angel yung car nyo kahit pa nakapark yan, at para nagsisirculate pa rin yung mga oil nya, lahat po ng liquids ay okay. Otherwise po ay para mabibigla po yan pagka gagamitin nyo na, parang hindi na, parang matagal siyang na-stock. Kaya mas maganda kung napapaandar pa rin niya mga angel. Okay, so dito yung na-search natin na murang gas. Dito yung Calgary mga angel oh. At nakapagi. So talagang kumbaga pag-i-snow. So dito mga angel, naku patay mga angel, nagtaas na rin dito. 154 na kops, hindi tayo makaano dito. Kala ko nakamura pa rin siya. Hindi nag-update yung internet mga angel. 1.54. Ay sus, Ginoo. Mahal mga angel. At pag i-convert mo sa mas mura pa yung gas sa US. Kahit sa Alberta na. Kaya lumalabas lang doon sa US mga kanya, especially dito sa Montana, Wyoming area, Idaho ay nasa 1 point lang.
1.2, 1.1, ganun. Use mga angel. So doon na lang siguro tayo sa Costco magpapagas. At medyo nagtaas na pala sa dito. But anyway, ganun talaga ang buhay mga angel. Part na talaga, wala tayong magagawa. So yun lang tayo sa Costco mga angel. At uwi muna tayo at magluluto. At may na tayo maggas. So hanap tayo ng may exitan natin dito. At yan, nandito. Pwede na dito mga angel. So yun mga angel, ay naibabahagi ko lang yung mga dito, mga nangyayari dito sa Canada, especially dito sa Calgary, para may idea kayo kung ano yung life dito mga angel sa Canada. So as long as mga angel may work kayo, hardworking, you can survive. Makipag-ipon kayo, mabibili nyo po yung gusto ninyo. At always think positive. At tulad ng sinabi ko, pagka tamad po ang isang tao, walang mangyayari. Kailangan po hardworking kayo. Huwag puro reklamo mga angel. Para kumbaga harapin natin yung mga hamon, anong klaseng trabaho man yan. At I believe pagka end of the day, pag hardworking kayo, may gantimpala nakapalit po yan mga angel. Kaya wag kayong manghinayang kung nag-work man kayo sa isang mababang sweldo. At least meron. Habang nag-work kayo, then search tayo ng mga pwedeng ma-applyan. At hindi lang po sa work mga angel, you can also try on how to start a business. Kahit small business, pag-aralan nyo po yan. At bakit yung iba nakakaya nila. So baka kayo na po yung magiging isang successful na businessman in the future. Kaya hindi lang po sa pagiging employee, baka pwede po magiging kumbaga fruitful yung pagiging businessman natin. So lahat po yan na-explore mga ka-angel. At why not? So start with a small business maybe. Don't quit your job yet, and then start a small business. Pag nakikita yung nag-grow, then it's up to you if you still want to become an employee or become a full-time businessman. So yun mga ka-angel, at marami pong option. Ito maganda mga ka-angel. One more thing, at ito yung advantage po pagka po meron pa kayong nabili na or parang na-mortgage na bahay. Yung equity po ng bahay mga ka-angel ay pwede nyo pong makuha, or I mean like para ma-loan, para maidagdag, kumbaga blend po yan sa mortgage ninyo. Let's say ito example mga angel, ito nagsishare lang po ako ng kumbaga ideas. Ito based po sa aking na-experience din sa pag-i-inquire natin sa bangko. And then I asked them kasi mga angel, ano yung mga option na pwede mong magamit po yung equity ng bahay. Yung equity ng bahay mga angel, yun na po yung parang kita o tubo. Kumbaga, to make it simple, let's say yung halaga ng bahay mo, let's say is around 300 nung nabili mo siya. And then after 3, 4, 5 years, nag-grow yung real estate, yung market, naging 500,000 na siya mga angel. So 300, and then naging 500 na yung market value niya, more or less. To make it simple, 500 para sakto ang computan. 500 minus 300 is may 200,000 equity ka na mga angel. Plus kung siyempre monthly naguhulog ka ng bayad sa mortgage, ibabawas mo ba yun? Let's say nakahulog ka na ng let's say 50,000 in 3 years, example. So yung 300 mabawasan pa ng 50,000 yan. So 250,000 na lang yung balance mo sa bangko, sa bahay mo. So in that case, 500 yung value, then may kalahati ka na, 250 for the bank, 250 sa equity, yung parang yung baga value mo na pwedeng sayo na, parang iyo na kumbaga yung dating pagka-ibenta mo yung bahay. In that case po, sa mga bangko dito sa Canada, pwede po kong manghiram ng pera, gagamitin mo yung home equity. At may tinatawag silang mga home equity line of credit.
usually po yung mga HELOC na yan, binibigay po sa may mga homeowners, sa may mga bahay. Pwede pong magamit yan. You can use that one for consolidation of your debt. You can also use that one for paying some important things na kailangan mong bayaran. Or you can also use that one to start a business, etc, etc. You can also use that one to buy a car. So yun po yung HELOC, mga engineer, yung Home Equity Line of Credit. And then meron din po silang tinatawag na refinance. So refinance means hindi ibig sabihin na nag-renew ka na. So refinance, example na naman, mga engineer. Example, you need the money. So based pa rin sa 300 na sinasabi ko tsaka 500. So I think maximum 80% of your home equity is pwede mong makuha or para ma-loan or ma-withdraw. So let's say at kailangan mo ng pera, for example, yung current interest rate or parang rate mo nung kinuha mo yung bahay is, let's say, around 2%. 2%, mga kanjel. Yun po yung parang rate nung parang interest rate ng bahay na kinuha mo, 2%. And then pagka po magre-refinance po kayo ay, let's say 5 years, kumbaga yung maturity, usually maturity 5 years, and then naka 3 years na kayo. And then sabihin nyo, can I apply for refinance? So ibig sabihin, kukuha sila ng home equity value ng bahay mo. And then let's say, oh, okay, you are good for, let's say, so mga ka-angel, yun, mga kailangan alerto kayo sa mga biglang nagsasudden stop. Kailangan nakafocus pa rin mo, tulad yung kanina, kung kahit nagsasalita tayo, nakafocus tayo, mga ka-angel, pa rin dun sa harapan natin. Yung nandun, yung harapan ko na sa medyo mabagal siya. Siyempre itong white nag-sudden stop din siya. Nag-sudden stop din tayo. So pag hindi kayo naka-pay attention, ayun, may possibility na mabangga nyo yung nasa harapan. So kailangan in that case, mga ka-angel, alerto pa rin tayo kahit anong mangyari. Huwag sisihan, basta ang gawin na lang is mag-pay attention. So going back tayo doon sa pinapaliwanag ko, mga ka-angel, yung tinatawag nilang refinance ay 80% maximum. Let's say, okay, pwede ka sa 80% po ng home equity mo. Magkano ba kailangan mo? Okay, let's say 50,000. And then in that case po, yung 50,000, mga ka-angel, bibigyan ka ng rate, for example, okay, yung current, yung kalakaran ngayon ng interest is around 3%. So 2% yung mortgage mo, i-blend nila ngayon yun, mga ka-angel, yung 3% at saka 2%, i-blend nila, parang i-average nila yun. Kung idadagdag nila sa mortgage mo yung 50,000, so let's say you are paying around, let's say around 1,500, 1,500 a month, and then plus po yung inutang mong 50,000, and then you can they will add it, and then i-compute nila yon. Kung yung 3%, biblend nila yon. So kung kumbaga yung kung 1,500 binabayaran mo, yun let's say padagdagan ng 100, so 1,600. So the best option, mga ka-angel, na gagawin pa rin ninyo kung kailangan nyo ng pera, you can use your home equity para mas mababa pa rin yung interest, instead of applying for a personal loan na mas mataas ang interest rate, at saka to start a business, or if you want to buy something. So yun yung mga advice natin, at based lang sa mga na-experience natin, mga ka-angel, at inquiry. Sinishare ko lang ito, kaya kailangan sinasabi ko, mga ka-angel, kung may paraan, try your best na makakuha kayo ng bahay. At least kung hindi man makuha yung pangarap na bahay natin, starting house, at least meron ka na magkakaroon ka na ng equity yan after a few years. So pwede mong magamit yan. You can use that one also for adding or buying another another house. Yung previous house mo or yung current house mo, you can use that one for rental. And then pwede kong kumuha ng home equity para pang down mo pa ng isa pang bahay na gusto mo. Let's say gusto ko ng isa pang bahay para sa amin,
and then we can use the old one as for rental. So in that case, meron ka na namang negosyo mga Angel, kasi mataas po yung rental demand or yung housing demand dito sa Calgary ngayon, or even in Edmonton, kasi naglilipatan ang mga tao dito mga Angel. So yun, at nagbibigay lang po ko ng idea ng, tulad ng sinasabi ko, do not focus only into one thing na about sa pag-earn po ng money. Kailangan maging resourceful po kayo, may mga option. At saka yung sinasabi ko, kung kaya naman hindi tayo maging employee, we will try for a business. So yun ang sabi ko, yung rental is a good business as well, as long as you can manage it, at as long as na kayang-kaya ng budget. So ibe-base pa rin of course nila yan sa income. At kung sabi ng bank, oh kayang-kaya ito ng second house, then okay, papautangin natin, i-approve natin to for another house. Yun, down payment from your home equity dun sa current house mo. So isa pa yun na isang option mga Angel. So bakit ko ito nasi-share? Yun po yung aking mga naitanong noon, kasi nag-inquire tayo, makalikot tayo mga Angel. Tulad ng sinabi ko, kailangang madiskarte tayo sa buhay. Hindi ko sinasabing success ako mga Angel, sinashare ko lang at nagbibigay ako ng mga idea lang sa kapwa natin, especially sa kapwa natin Pilipino, kumbaga nalilito kung okay ba ang Canada. I can say okay ang Canada, hindi man 100%, no country in this world is 100% okay, but isa sa mga top ang Canada na okay all over the world. So ayun mga Angel, kumbaga example, I can use my home equity para to for a down payment for another house, to finance another car, to buy another car, or to pay the debts, or to start a business. So yun ang ikahalagaan po ng home equity pagka meron ka pong bahay mga Angel. Aside from your investment, dito for sure dito sa Canada, ang bahay is lumalaki ang value. Unlike po sa car na nag-depreciate yung value. So don't invest on a car. If you want to invest on a car, use it for commercial. You can use it for ride sharing, for rental. At least kumikita yung car ninyo. Don't invest too much in your car pagka private. Pag commercial, that's okay kasi may kumikita yung car nyo. So wag kayong manghinayang sa car, kayo mapalitan yan. Madali lang magpalit po ng car mga Angel. Invest more maybe on a real estate. Not only a big house, maybe condo. You can rent it. Especially now, naglilipatan dito, nag-aaral ang mga tao sa Calgary or even other part of Alberta, Edmonton. So yun mga Angel, at na-share ko lang at sana nakatulong po ako sa inyo yung mga ganitong pagsishare natin yung kung paanong sistema dito sa Canada. Hindi po ako nagyayabang. Ako mahirap lang ako mga Angel, pero I'm trying my best na makatulong po sa inyo kung ayong nalalaman ko, ano yung napag-alaman ko mga Angel. Tulad ng sinabi ko, na-share ko ito hindi dahil sa opinion ko, na-experience ko ito dahil nagtanong po ako sa mga bangko. At maybe in the future at pwede tayong mag-try sa mga business na nasabi ko. At hopefully at magkaroon tayo ng pagkakataon ng mga ganong sistema, especially po sa rental. You can use your old house into a rental property and buy a new one. You can use your home equity to down or to pay for the down payment for another house. Pero kailangan po as much as possible at malaki ang chance meron pa rin kayong income na may ipapakita. It doesn't matter kung nag-work kayo ng small rate, pero at least meron pa yung other resources like if you have a small business or you have a double job, combine mo lahat yan. Kung kukumpitin ng bangko, kayang-kaya ito, nagbayad ng another house pa, then they will approve your application for another house or applying for a business loan for whatever na loan yan from the bank or financial institution. So yun mga Angel, i-share ko lang at ito, kapwa Pilipino, magtutulungan tayo dito tayo sa Canada. At ina-encourage ko po kayo lahat mga Angel na kailangan maging makalikot tayo, madiskarte sa buhay. Huwag tayong nag-i-stick to one lang. Try natin, walang mawawala. Pagkatakot, mag-research tayo, high-tech na tayo ngayon mga Angel.
Okay mga Angel, so thank you very much sa panonood. At sorry, hindi tayo nakapag-upload ng araw sa araw. Super busy tayo, dami nating inaasikaso. At I'm trying my best na makapag-upload. At saka yung fall season, autumn season, USA escapade natin mga Angel, di ko pa natatapos. Nasa Denver, Colorado na tayo. And then papunta na tayo ng Aspen. So hopefully may kakapag-upload ako ngayon. At i-upload natin itong video after ng video na ito. At para may pakita yung sa pagbalik natin sa Canada nung nag-cross na naman tayo o nag-enter tayo ng Canadian Custom or Canadian Immigration dito sa may Couch, Alberta. Okay mga Angel, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang yung lingkod yung katrabaho at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli at may God bless you always po. At think positive, always pray to God po. Nasa sagot po sa Panginoon lahat ng problema natin. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. God bless you po at hanggang sa muli po mga Angel. Goes to morning. Hi, how are you? How are you? Went to Denver, Colorado.